Magandang oras na naman sa inyong lahat mga kaibigan. Ating pag-usapan ngayon ay tungkol sa pahayag ni former Senator Antonio Sonny Trillanes nang siya ay interviewin ni Christian Esguerra. Sa nasabing interview, lantarang sinabi ni Trillanes na hindi niya susuportahan si dating Vice President na ngayon ay City Mayor Leni Robredo. Pero bago lahat, huwag niyong kalilimutan na mag-subscribe sa ating channel kung hindi pa kayo subscriber. Please like, comment, and share. Pakiclick na rin ang notification bell para hindi niyo makaligtaan ng ating mga bagong video. Balik sa ating topic. Maraming naniniwala na ang tunay na hangarin, tunay na purpose sa pagsampa ng impeachment laban kay VP Sara ay para hindi na siya pwedeng tumakbo sa pagka-presidente sa 2028 o kaya sa anumang elective position kung ang verdict sa kanya ay guilty. Aminin man natin o hindi, sa ngayon, si VP Sara ang matunog, pinakamalakas sa lahat ng mga may posibilidad na tatakbo sa pagka-presidente. Ito ang lumabas sa survey na isinagawa ng Tangeray kung saan malayo ang lamang niya sa mga identified na maaring tatakbo sa pagka-presidente. Ang pinakamalapit lamang na kanyang makalaban kung sakasakali ay si dating Vice President Leni Robredo. Pero ako ngayon ay nagtataka o sabihin nating nalilito dahil itong si dating Senador Trillanes ipinamukha niya na hindi niya susuportahan si Leni kung sakaling siya ay tatakbo sa presidente sa 2028. Alam naman natin na si Leni at si dating Senador Trillanes ay magkaibigan, magkasama. Panoorin natin ang interview ni Christian Esguerra kay former Senator Sonny Trillanes. So, we will go through this same exercise. Hindi niya ito matatakasan. Okay, assuming wala ulit mangyari doon sa impeachment trial na yun. Kung ano man ang mangyari, pigilin ulit ng Korte Suprema o ma-quit siya. Ang tanong mo kasi, paano mapapanagot eh? Pupunta tayo sa 2028. Di ba? Yun na yun eh. When all else fails, kasi pagka hindi umubra yung impeachment next year, 2027, baka hindi na pwede yan. Baka hindi na ubra yun. Okay? Maghahanda na lang lahat. Baka sumikat pa siya lalo doon. Sabihin, pinipersecute. Anyway, 2028 na ngayon yung importante. Kaya kailangan manalo yung kandidato na may balls, figuratively, na mapanagot itong mga Duterte na ito. Hindi lang, lahat ng mga nagkasala sa lipunan. Yun. Ayun nga, speaking of 2028, sige, i-advance na po natin yung discussion. No? Sino ba nakikita yung viable candidate against Sara Duterte? Ang nakikita ko kasi sa ngayon is si Senator Risa Hontiveros. Bakit? Bakit nirule out ko na si Senator Bam Aquino at si Mayor Leni? Okay, don't get me wrong. Mabubuti silang tao and I believe in under peaceful conditions, maaring they can rule the country well. Pero hindi ngayon yung ang mundo na tinitirahan natin. Ito may mga ganitong mga evil forces at play eh. So kailangan mo nung kayang tumindig. Ayun. Sa mundo raw nating ginagalawan ngayon ay nandiyan ang mga evil forces at itong si Leni at Bam Aquino ay ayaw tumindig. Sa aking pagkaintindi, sa sinabi nitong si Trillanes, walang kamay na bakal si Mayor Leni sa labanan ng sinasabi niyang evil forces. Pinagsigawan nitong si Trillanes na malambot si Mayor Leni. Mahina ang kanyang leadership. Kaya mahirap palang maging kaibigan itong si Trillanes kahit na kaibigan mo. Gaya ni Mayor Leni Robredo, darating ang panahon na birbirahin ka niya para lamang matupad ang kanyang agenda. At si Senator Risa has demonstrated that time and again. Kaya hindi pwedeng si Senator Bam Aquino, for example, kasi bakit?
ngayon nga, ka-caucus niya, ka-bloke niya yung mga Duterte block. Sa akin, hindi ko kaya yun. Under any conditions, gusto ko man ng committee o what not, hindi kaya ng sikmura kung makasama ko sa caucus yung mga Duterte block. So, ibig sabihin nung kung okay sa kanya yun, di pagka nanalo siya, okay din lang sa kanya. Di ba? Okay. Because of that, we have to rule him out. Next, punta tayo kay Mayor Lenny. Okay siya, sige. Kumbaga, may maganda yung sa loobin niya, etc. Pero kaibigan niya si Sara Duterte. Remember, pinapasok nga niya sa bahay niya, hinost niya doon. So, paano mo ngayon mapapanagot si Sara kung magpe-presidente si Lenny? Hindi niya gagawin yan. And believe me, ayaw nga nila yung ICC eh. Both Bam and Lenny, ayaw nila ng ICC. Sinabi nila sa akin yun. Talaga? Personally? No, kung mananalo daw si Lenny noong 2022, hindi raw nila ibibigay si Digong sa ICC. Ako nagulantang ako. Kaso iniisip ko, sige na, let's just win this thing first. Then saka natin siya ipe-pressure, convincein natin siya. Pero that early, sinabi na nila, kasi nga kaibigan nila eh. Hindi nila kaaway. Paano niya nasabing kaibigan? Based lang ba yan dun sa pagpapasok niya sa bahay niya sa Naga? Or there's something else that you know? Okay, tingnan mo yung association ni, kahit i-google mo lang, VP Lenny and Sara Duterte. If they said anything negative about each other, wala yan. Okay? Meron silang cooperation, meron silang partnership. At ito, hindi mo papapasukin sa bahay mo ang isang kaway mo. Di ba? Kung acquaintance mo yan, papapasukin mo ba sa bahay mo? Baka hindi rin. Di ba? Ang pinapapasok mo lang sa bahay mo ay kaibigan. So, itong optics na to maliwanag yun. And even up to now, tatanungin kita, Christian, meron ba sinasabi si VP Lenny ukol dito sa impeachment ni Sara? Is she in favor or not? Wala. Parang tahimik. So bakit natin iisipin na pagka nanalo si Lenny, pananagutin niya ito mga to? Hindi. I am telling you now, hindi. I know these people so much better than the ordinary viewer. Kasi I've worked with them. Naririnig ko yan, sinasabi nila yan. Kaya, yun yung sinasabi ko. Kaya, hindi ko sila pwedeng suportahan sa 2028. In fact, kukontrahin ko sila kasi alam kong hindi aligned yung agenda namin. Ano ang kanyang agenda? Itong si Trillanes gusto niyang maging presidente si Senator Risa Hontiveros. Pero parang suntok yata sa buwan yan ah. Sa aking palagay, 99.9% na hindi mangyayari yan. 99.9% na hindi magiging presidente si Senator Risa Hontiveros sa 2028 kung sakasakaling siya ay tatakbo. Kahit na hindi pa si VP Sara ang kanyang makakalaban, sa aking personal na opinion, mahihirapan pa rin siya. Negative na negative ang dating niya sa karamihan nating mga kababayan. Mga kaibigan, meron ba kayong opinion? Meron ba kayong pananaw sa ating topic? Kung meron, please leave your comment. And don't forget to like and subscribe. Bye-bye!